ngayon, ang vlog ko is about how to relate o paano mo maire-relate yung Batang Quiapo sa actual and real situations. Well, para sa akin, ito kasi yung programa na naiintindihan ko. No, ito yung naiintindihan ko kasi ordinaryong tao to. Ordinaryong tao. Hindi kagaya doon sa probinsyano, pulis yun. So lahat ng bagay doon nagmumula sa police work, sa trabaho ng pagiging pulis. How policeman upholds yung law. Pero dito sa Batang Quiapo, in general, kaya madaling makarelate. So, vlog ko ngayon, paano ko i-relate yung Batang Quiapo sa akin o sa lipunang ginagalawan ng Pilipinas o ng mga Pilipino. Kasi halos lahat ng tao nanonood ng Batang Quiapo, whether online or sa TV. Yeah. So, sa akin, may makukuha lang akong ilang mga bagay. No? Kasi, hindi ako nakatulog. Ang tulog ko konti lang. Because talagang inano ko yung aking vlog. Etong vlog na to talagang, sabi ko magbablog ako if ever magbablog ako sa Batang Quiapo ng tungkol doon sa mga napanood ko na ever since the start hanggang kahapon. At siguro idudugtong ko na lang yung mamaya at saka yung mamaya. So, one, dinidepict dun yung kahirapan ng buhay. Kahirapan ng buhay na mahirap kayo, and then may mga sirkumstansya kayo na mahirap na nga kayo, yung mga sirkumstansya nyo pa sa buhay hindi maganda. Nandun yung pagiging egoistic ng isang lalaki na nagpapadala siya sa galit. Yun papadala ka sa galit na hindi mo alam dalhin. Kumbaga yung bigat ng kalooban mo, hindi mo alam paano mo dadalhin at paano mo mailalabas. It's all about mindset. It's all about mindset. Yung galit ni Rigor dahil si Tanggol hindi niya tunay na anak, that's all mindset na nangyayari sa mga tao. Kasi kahit sabihin mong dumaan ka sa sitwasyong mabigat or kung ano man, kung hindi mo naman dapat isipin, hindi mo naman kailangan sabihin. Kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung sinasabi mo. At sometimes, what you say and what you think, nagmamanifest yan through your actions. Wala namang kasalanan si Tanggol na na-rape yung nanay niya. At hindi naman gusto ni Marites na ma-rape siya. Yeah? Yung sitwasyon ni Mokang, na nagpapakahirap siyang mag-aral, si Lovie. Kaya ako nag-enjoy sa karakter ni Lovie nung una kasi nandun yung niya yung madiskarte na mapagmahal sa pamilya. Na yung hindi mo basta-basta pwedeng anuhin hindi mo pwedeng basta-basta hindi mo pwedeng basta-basta i-catcall, hindi mo pwedeng basta-basta akbayan dahil talagang uupakan ka. So yun yung typical na mga babae kasi usually pag talagang babae ka, talagang hahabulin ka dyan sa kanto, pero si Mokang hindi, palaban. At saka nandun yung kagustuhan niya. Kaso lang, yun na nga yun, dahil ang kanyang mga magulang masyadong desperada, which is nangyayari sa atin ngayon, dahil kailangan natin ng cash kung kanino tayo naglo-loan. Naglo-loan tayo ng cash, hindi natin alam kung scam ba yan, or kung kaya ba nating bayaran yung loan na ina-avail natin. O yun yung problema ni Mang Marsing, nagpasagasa. So anong naging nun? Naging consequences nun. Si Mokang napilitang ibenta yung sarili sa isang lalaki na hindi naman niya mahal
Dahil si Tanggol talaga yung mahal niya, pinipigilan niya, papasok ako dun ulit maya-maya. Mahal niya. Pero pakiramdam niya kasi, kailangan niyang unahin yung pamilya niya na nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Yeah? Pero mahal niya si Tanggol. Okay? So, yun. Binenta niya yung sarili niya, naging kabit siya, and then hindi niya alam na si Ramon Montenegro na nagpapanggap na Alberto Frias dahil finake yung debt. Okay? Finake yung debt. Is a drug lord. Hindi niya alam. At hindi rin alam nung pamilya niya. Okay? So, anong ending nun? Tumakas siya kay and eventually, dahil gusto siyang tapusin ni Olga, nabaril siya. So, anong impact nun? Mahal mo si Tanggol, pero kailangan mo unahin yung pamilya mo. Kay Tanggol naman, mahal mo si Mokang, pero ayaw mong ayusin yung sarili mo. And then, idadahilan mo, wala ka ng chance lumaban. Marami namang laban eh. Depende naman kung saan ka lalaban. Depende kung anong laban yung susunggaban mo at anong opportunities yung iti-take mo. Kagaya ko ngayon, hindi naman ako naglalabas to contact hearing aid centers or prosthetic centers ngayon lang para dito sa PWD namin. As for example, yun yung mga laban na kailangan pagdaanan ko habang hawak ko yung pagiging PWD Vice President dito sa barangay. Second naman, si Bubbles. Okay? After mamatay ni Mokang, lumong-lumo si Tanggol, hindi na nga, inilibing nga niya, wala nang ataol eh. Si Bubbles naman yung tipo ng tao na o yung karakter ni Ivana Alawi, kabaliktaran siya dun sa si Bubbles is kabaliktaran nung Ivana. Complete opposite. Ivana is wealthy. Si Bubbles o si Samantha pinaampon. Dahil ayaw nung pamilyang yung nanay niya inampon din, ayaw sa kanya. So, binigay niya kay Mang Celso na hindi naman nabantayan. Yun yung inamin naman ni Mayor Celso at saka ni Lola Betchay na hindi naman niya nabantayan talaga. Hindi nila nabantayan itong si Bubbles. Kaya lumaking matigas ang ulo. Well, para sa akin, pagiging matigas ang ulo, may masama at may mabuting punto. Kasi lagi tayong nakapokus dun sa masama. Tingnan nyo. Kung matigas ang ulo mo, nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo kaysa mag-antay ka lang. No? Alam mo na kung ano yung priority mo, na kung pwedeng gawa ng paraan, make an alternative, susundin ko to against the traditional, out of the box. Yun na yun eh. Yun yung naging karakter ni Bubbles. Eventually, hindi ko na rin ito rin si David, di ba? Hanggang kailan ka maglilihim? Kasi nakalagay sa Biblia, walang lihim ang hindi nabubunyag. So kung walang lihim ang hindi mabubunyag, hanggang kailan ka magtatago? Marami sa lipunan natin dito sa Pilipinas. Okay, marami sa atin ang maraming tinatagong sikreto. Although everyone deserves a right to privacy, everyone is entitled to their privacy and their own me time, whether with someone or by themselves. Na dapat may malalaman yung public, meron naman private, pero hanggang saan nyo naman itatago yun? Gaya nung ni David, di ba? Habang tinatago nila ni Olga, lumiliit ang mundo nila. Paano natin itatranslate yan sa totoong buhay? Yung lihim na relationships, no? Yung hindi sinasabi,
especially celebrities and everything. Kasi ayaw nila na sila ay pagkaguluhan. Ayaw nilang sila ay pagkaguluhan, pagpiestahan sa SOCMED o sa social media or sa TV or headline sila ng mga star news gabi-gabi sa mga news programs. Ayaw nila ng ganun. Kasi yung mga negative write-ups regarding them na kahit lalo na sa YouTube lumalabas and everything, sige, nililihim nyo kasi you want private. Pero hanggang kailan nyo itatago yan? Kasi the more na itinatago nyo yan, ang labas niyan, okay? Ang labas niyan matindi. Yung consequences niyan matindi. Gaya nung isang artista. Hindi na ako magbabanggit, sample na lang. Yung isang artista daw, gusto niya na may boyfriend siya. Okay, babae yung artista. May boyfriend siya, pero gusto niya ng private relationship. At gusto niya siya lang. Lahat naman ng babae, hindi na ako mag-ano. But example ko na lang, celebrity siya. Isa siyang celebrity o isang ordinaryong babae. Huwag na natin ilagay sa celebrity. Babae. Ang gusto ng babae is private relationship, very intimate. And then gusto niya siya lang dahil silosa siya. Pero hanggang kailan mo itatago yun? Hindi mo papangalanan kung sino. Kung may nakakakita, hindi mo naman makokontrol yung isip ng tao. Although low-key, hindi publicly alam, pero the more na low-key kayo, habang tumatagal, mas lalong kailangan na kayong umamin. Kasi baka may something na kailangang malaman ng public. Kasi, yung kailangang malaman ng public is, it's facts. Ang definition ng facts is general truth. Yung totoo. Yung nakikita ng mata. At kahit anong consequences ng facts na yun, kailangan tanggapin mo. Well, kaya nga marami ang nagpo-pursue ng divorce sa Philippines, which is under ngayon, hindi pa ata napipirmahan niyang presidente, di ba? Bakit maraming gusto ng divorce? Because it favors both, okay ang divorce, pero na-exploit. Yun yung sample. Kasi, malay mo, kung yung nakarelasyon mong lalaki is may sabit pala. Alam mong may sabit yung lalaki, ibig sabihin, hindi pa annulled yung marriage. Kasi pag sinabi mong separated, iba yung separated, hiwalay lang sila. Or hindi pa sila ibig sabihin, legally separated, dapat meron pang, sa mga celebrities kasi, minsan kasi, yung pagiging legally separated mo is may papel. Yung legally separated is, ang pinaka mataas na form nun dito sa Pilipinas is annulment. Yeah. Annulment na yung form, wala nang visa yung kasal nyo, pero meron kayong legal na separated. Pero for as long that two people is in marriage, hindi ka pa pwedeng pumasok dun sa marriage na yun kasi kasal pa sila. So yun. Kasi sa mga celebrities, magbabasa ka, check mo, may check mo, nakalagay mo married, then separated. Buti kung annulled. Kasi pag sinabi mong legally separated lang, parang hindi pa final yun kasi sa Pilipinas annulled yung marriage dito sa Philippines kasi pag pumasok yung divorce, automatic yun. Pag na-finalize yung divorce, aray-arayan nyo paghahatian, and then yung conjugal property nyo paghahati-hatian, kanino yung mga anak nyo, or magko-co-parenting ba kayo, which is mahirap sa mga bata. Hindi lahat ng bata o mga anak
nakaka-cope up ng mabuti dun sa setup na yun. Kasi yun gusto nyo nga ng private, low-key, pero baka kasi meron kayong ayaw umalingasaw or di ba? Kahit sasabihin mo na you are in a relationship with someone rich or someone powerful or some politicians around, pero kung yung politicians na yun may sabit, yung consequences nun, yun yung mahirap. So, I think pag binabash kayo, hindi naman lahat ng pangbabash para lang manira Kasi minsan inilalagay nyo sa paninira dahil inilalagay nyo na alam nyo yung totoo. Unang-una, kung alam nyo yung totoo, yung natutunan ko sa Batang Quiapo, kung alam nyo yung totoo, willing kayong makinig kung paano kayo mas mapapabuti pa kung alam nyo yung totoo. Kasi kung alam nyo yung totoo, tatanggap kayo ng input sa ibang tao constructively. So yun. Kasi lihim kayo ng lihim, kagaya ni David, di ba, lihim ng lihim. Lumiliit yung mundo mo pag naglilihim ka. Gusto mo, ayun nga yun low-key. Lumiliit ang mundo mo, private. Pero celebrity ka. Celebrity ka, baka eventually, imbis na kasal ka na, although hindi mo sinasabing kasal ka na, pero wala namang masama kung sasabihin mo kasal ka na, kaso hindi mo magawa dahil yung alam mo na. Yun, lumiliit na yung mundo ni David sa Batang Quiapo. At eventually, now that Bubbles is dead and si Mayor is patay na, mabibisto na siya. So, iikot na naman yung storya. Ang kay Tanggol naman ngayon is hindi natin alam kung si Jelly, si Madonna o itong si Catherine. But eventually, sino doon yung bago ang mapupusuan ni Tanggol na matututunan na pagka if ever mahalin niya to ulit, hindi na mangyayari yung dalawa. I mean, mahirap yun kasi nung nawala si Mokang, masyado siyang reserved, masyado siyang vengeful. Nung nangyari kay Bubbles yun, mas tumindi. Kasi hindi niya napagtapat na may gusto na siya kay Bubbles kasi meron na siyang reservation. Yun yung masakit doon na hindi mo mapagtapat sa tao na mahal mo kasi meron kang reservation na baka hindi ka tanggapin, which is tinanggap naman ng babae. Ayaw nyo lang magbukas. So yun. Yung nakikita natin na masyadong secretive, masyadong low-key, minsan masama rin yan. Yung ayaw ng open. Meron ka lang dapat i-open certain part. Because if you are honest enough, ang tao naman, ang mga Pilipino naman marunong umintindi yan. Kaso lang kasi yung iba, ini-invade na yung privacy mo dahil for money. So kung alam mo naman yung totoo, sige, mo lang. Babalik din naman sa kanila yung kanilang ginagawa if ever they are doing that for money. So, yun lang po.